Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po'y nagpapasalamat sa ating mga listeners. Gamit po ang radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Salamat po sa inyong pagsama sa ating programa. At kung sakali po na kayo po ay nakikinig sa online, salamat din po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sa atin hong pagpapatuloy sa ating pag-aaral, tatalakayin po natin ang kahalagahan ng spiritual maturity. Alam nyo, pag pinag-uusapan po ang spiritual maturity, ay nandyan po yung kaisipan na pag ito'y taglay natin, malaki po ang pakinabang. So ngayon, siguro, ang katanungan po ay bakit sa kabila ng ito nga po ay kaasam-asam, kanais-nais, bakit ba hindi lahat ay gusto ito at ito'y nakakamtan? Tingnan nyo po ang sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true, and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. 17, God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Gustong-gusto ko po yung sinasabi sa verse 17. Yun hong chapter 3, verse 16 is a very familiar passage sa marami sa atin. Pero yung verse 17 po, ang ganda sapagkat ang sabi niya, to prepare and equip His people to do every good work. So, ibig sabihin niyan walang hadlang, walang problema na magagampanan natin ng may kaayusan yung pong tungkulin o layunin ng Panginoon sa ating buhay. Kaya yung maturity talaga, napaka-desirable. Pero kaya po natin dapat pag-isipan kung bakit importanteng talakayin to dahil ang totoo po, merong cost ang maturity. If you remember, si Jesus, nung siya po ay sinusundan ng napakaraming tao, several times in the Bible, kinaharap niya yung mga taong ito. At ang tawag natin dun sa mga enkwentro na yon, yung pong cost of following Jesus. So, ibig sabihin, meron pong kapalit. Kung nais mo talagang luwalhatiin ng Panginoon, there is a price to pay. At ang reality po, mga kapatid, ay hindi lahat handang pagbayaran yon. Kasi iniisip nila, bakit pa tayo magpapakahirap, magsusumikap, bakit pa tayo magtsatsaga? There is a price to pay. There is a cost to being a disciple. In fact, pag tiningnan nyo po yung salvation and discipleship, ang mapapansin nyo po ito Pagdating sa salvation, it's all about what Jesus has done for us. Jesus paid the price, di ho ba? Kaya tayo ligtas. Kinilala natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero pagdating po sa tinatawag nating discipleship, Jesus is encouraging us, challenging us to pay the price. Kaya sabi niya, if anyone wants to be my disciple, di ba? So ibig sabihin, sa puntong iyon, tayo naman ang hinahamon ng Panginoon at sinasabi niya na okay, there is a price to pay. So kung sa kaligtasan, He paid the price. Pagdating po sa pagdating sa discipleship, we have to pay the price. At ang katanungan pong napakalaki dyan is, are we willing to pay the price? Ayan, yan po ang mabigat at malaking katanungan. Di po ba? Kaya magandang pag-isipan mga kapatid, dahil sabi ko nga paminsan we are willing to receive whatever is free. Pero ang question po pag tayo naman ang kinakailangang gumawa o kumilos o kaya naman ay
tayo po ang may hamon to pay the price, are we willing? Yan po ang malaking katanungan. Kaya ko po nasabi yan, mga kapatid, dahil sa katotohanan ito, kadalasan po kasi ang nagiging problema, nandoon nga yung willingness natin to be on the receiving end, but not on the giving end. Kaya yan ang struggle pagdating sa maturity. Wala tayo dun sa point na tatanggapin natin yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon. At yan po ang challenge, na talagang tanggapin ito. Kaya dito po sa ating pag-aaral ngayon, gusto po nating maunawaan bakit itong maturity ay kailangan. No? Let me start by saying, sabi ng isang author, kung sa tingin mo, mahirap yung maturity because there is a price to pay, kung tingin mo, mahirap yung growth because there is a price to pay, well, isipin mo na lang, sabi niya, na yung pong kawalan ng growth, the absence of growth, immaturity, meron din pong price to pay. Totoo, no? Pag tayo po'y hindi lumalago, we're actually paying the price. The more you keep yourself from growing, the more you prevent yourself from enjoying the benefits of spiritual maturity. Mas lalo ho nating pinatatagal ang sarili natin sa kalagayang immature tayo, mas lalo nating dinedeprive ang sarili natin ng blessings po ng maturity. At yan naman ang katotohanan. Kaya isipin nyo na lang, kung ang sasabihin ninyo na, teka lang, I'm not willing to pay the price kaya ayoko ng maturity. Ito, pag-isipan mo. Ano nawawala sa iyo because you do not want maturity? So unawain po natin, paano tayo magkakaroon ng maturity at bakit mahalaga ito? Una sa lahat, yung maturity is important because growth glorifies the Lord. Ang sabi po sa John 15 verse 8, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Tingnan niyo yun. To my Father's glory that you bear much fruit. So sa madaling sabi mga kapatid, itong ating paglago, ito po ay pagluwalhati sa Panginoon. Kasi bakit? Pag tayo po ay lumalago, nangangahulugan ito na kung merong kasalanan sa ating buhay, ito po ay ating naisuko. Kung meron pong mga maling bagay sa ating buhay, ito ay ating natalikuran. At kung may mga bagay na hindi ka nais-nais sa ating buhay, ito po ay ating iniiwanan at iniiwasan. Yan po ibig sabihin yan. Kaya pag taglay-taglay pa rin natin itong mga bagay na makasalanan sa paningin ng ating Panginoon, nangangahulugan po na hindi talaga tayo lalago. Kaya kinakailangan pong matanggal ang mga bagay na ito. And when we remove these things from our lives, makikita po natin yung growth, yung development natin, yung improvement natin. So tandaan niyo po, you want to worship God? You want to please the Lord? Well, ang isang napaka-importanting alalahanin po natin sa ating objective o layunin na luwalhatiin ng ating Panginoon, hindi ho po pwede na wala yung tinatawag na maturity. Pangalawa, yung growth is actually a product of salvation. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Now, gusto ko pong linawin dito na nung sinabi na tayo po ay workmanship or maganda yung sa ibang translation, we are God's masterpiece. Napakaganda. Na ang ibig sabihin po niyan mga kapatid, na tayo tinawag na masterpiece, tayo po ay dinisenyo, nilikha to do a specific task. Meron pong task na dapat nating gampanan at in-equip po tayo so that we can fulfill those tasks. Ngayon, gusto ko pong linawin din na yung sinasabing good works dito, hindi lang po ito yung galing sa masama, naging mabuti tayo, hindi lang po. Ang kailangan nating maunawaan din dito mga kapatid, yung katotohanan na galing po sa masama, tayo po ay tumutupad nung specific good works na inilaan ng Diyos sa atin. So hindi lang to basta generic na naging mabait tayo o kaya gumagawa ng kabutihan. Ang tinutukoy po rito ay yung pong mga itinakda ng Diyos na gagampanan din natin. Now, aside from that, magandang i-consider yung Philippians chapter 2 verse 13. Tingnan niyo pong sinasabi ng napakagandang passage na ito, ano?
Philippians 2:13, "For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him." Ulitin natin, ano? "For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him." So, sino po ang kumikilos sa ating buhay? Ang Panginoon. At ano pong kanyang binibigay? Dalawa po ang nabanggit. The desire o yung pagnanais, and the power or the capacity to do what pleases Him. Dahil nung tayo po'y namumuhay sa pagkakasala, wala pang kaugnayan kay Kristo, wala sa atin yan eh. Hindi po natin taglayan. We do not have the desire to do what pleases God. Yan po ang reality. Wala sa atin ang pagnanais na gawin kung ano po ang nais ng ating Panginoon. Sapagkat meron tayong sinful nature, at yung gusto ng ating sinful nature is the exact opposite of what God wants. Yan po ang reality. Ang gusto natin yung kabaliktaran, ang gusto natin kasalanan. Pero nung tayo po ay kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, eto na. Tayo po ay binigyan ng paglaya doon sa kasalanan at kumikilos po ang Panginoon sa ating buhay. Sabi nga, giving us the desire to do what pleases the Lord. Napakaganda, no? So, ibig sabihin, mga kapatid, kung uunawain natin yung diwa ng dalawang bagay na pinagkakaloob. Yung isa po is the desire, yung pangalawa po has to do with the capacity. Palagay ko ho, wala nang magsasabi na, Lord, hindi ko gustong gawin. Bakit? Ang sabi ng talata, ang Panginoon mismo kumikilos sa ating buhay para magawa natin, para gustuhin natin yung mga bagay na aligned sa kanyang kalooban. Naintindihan po natin? Kaya kung sasabihin natin na hindi ko gusto, o kaya hindi ako lumalago dahil hindi ko gusto, teka lang, baka may mali. Baka tayo po ay wala talagang tunay na kaligtasan, sapagkat kung meron po tayong kaligtasan, ang maliwanag na sinasabi ng Biblia, meron kang desire to do what pleases God. At bukod doon, yung kakayahan. Kasi kadalasan yan, dalawa lang naman na yan ang issue eh. Bakit hindi ginagawa? Wala tayong pagnanais. Bakit hindi ginagawa? Wala tayong kakayahan. Nako, wala na tayong lusot. Dahil napakaliwanag po mula sa talata, na ang sinasabi sa atin, parehas po, the desire and the capacity are both given to us. So ano pang excuse natin? Wala na. Kaya po talagang napakaliwanag na tayo po ay tinawag ng Panginoon para tayo po ay maglingkod sa Kanya, hindi na tayo pwede magdahilan, hindi na tayo pwede magsabi na hindi tayo lalago dahil ang Panginoon mismo kumikilos. So, growth glorifies God. Growth is a product of salvation. Kailangan din po nating makita yung kabaliktaran, yung lack of growth limits your usefulness. Totoo. Yung pagiging kagamit-gamit natin ay nalilimitahan pag tayo po ay kulang sa paglago. O paano? Tingnan niyo pong sabi sa Hebrews chapter 5, 11 to 12. Ang sabi ho ng passage, "We have much to say about this, but it is hard to explain because you are slow to learn. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food." Ito yung sinasabi natin na kung inaakala nyo po, malaki ang mawawala pag kayo ay lumalago. Ito, pag-isipan nyo. Ano ho ang nawawala pag tayo po ay hindi lumalago? Ang sabi dyan, marami pa sanang ituturo, pero ang problema, hindi na po matutunan. Bakit daw? Ang dahilan nga po, kaya hindi na matutunan sa kadahilanan po na hindi lumalago. So by not growing, we actually deprive ourselves. Okay? Mahalagang pag-isipan yan. Sa pamamagitan po ng hindi paglago, dine-deprive natin yung sarili natin. At yan po ang masaklap na katotohanan. By not growing, we are actually depriving ourselves. At ayaw po natin yon. Ang gusto po natin talaga, tayo po ay lumago, na tayo po ay magkaroon ng growth, na tayo po ay magkaroon ng improvement sa ating
spiritual life. Kaya malaking challenge po. Magandang pag-isipan. Ano ba yung nawawala because we do not grow? Imagine mo yung sinabi ng passage, marami pa sana kaming ituturo sa inyo. Kaya lang, nako. Yun yung masaklap dun, yung kaya lang. Dahil ibig sabihin, hindi nyo na malalaman, hindi nyo na mararanasan. Bakit? Kasi nga, wala po tayong paglago, wala tayong maturity. So, kinakailangan po nating makita yung kinakailangan nating paglago so that we can truly glorify the Lord. Now, mahalaga rin pong banggitin sa puntong ito na pag pinag-uusapan po natin ang paglago, hindi lang po yung nawawala o limit sa ating usefulness. Ang question po, bakit? Ano ba yung problema? Bakit yung maturity hindi nagaganap? Well, isa pong mahalagang dapat nating tingnan is our response to the Word. Opo, naalala ko sinabi ng isang author, sabi niya, hindi lahat ng nagbabasa ng Bible ay nagbabasa to get to know God. So, ibig sabihin, hindi dahil babad ka sa pagbabasa ng Biblia, automatic na yung pagkababad mo dyan ay merong depth. Bakit po? Kasi yung iba very selective. Sa paanong paraan? Ang hinahanap lamang ng mga talata ay yung pong papanig sa kanilang gustong marinig. Ngayon, sabihin mo nang nagbabasa nga ng Bible yon, pero kung hindi naman tayo nagpapasiyasat, kaya sa Book of James, kinlarify ito ang sabi sa atin, yung salita ng Diyos ay parang salamin. So, ibig sabihin, ang isang paraan, tamang paraan ng pag-aaral nito, yung basahin mo ito in order to be evaluated by the Word. Now, kung tayo po ay selective at yung gusto lang nating mapakinggan ang ating inaaral, yung gusto lang nating malaman ang ating inaaral, the rest we put aside, then there is a problem to our approach to reading the Bible. Tingnan niyo po ang nangyari dito sa parable of the sower. Meron pong pagpapahayag, and we can say na siguro pwede nating gawing equivalent nito is maybe you are listening to the Word, you have access to the Word, you read the Word. Pero tingnan niyo po, ang tanging kalugod-lugod lamang sa parable of the sower ay yung pong mga tao na hindi lamang nakinig, kundi nagkaroon ng bunga. At sa apat na nabanggit na binagsakan, isa lang po ang bukod tanging nagkaroon ng bunga. So magandang aralin to para makita natin ano yung dahilan. Ito po, sa Matthew 13, 18 to 23, ito po ang sinasabi, unahin natin yung hard path. Now, here is the explanation of the story I told about the farmer sowing grain. The seed that fell on the hard path represents those who hear the good news about the kingdom and don't understand it. Then the evil one comes and snatches the seed away from their hearts. So meron pong nakikinig, subalit hindi ito naiintindihan. Well, marami pong reason dito. One, it is possible that they don't understand because they don't have a spiritual mind. Dahil ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan sa paraang espiritual. Pangalawa, it is also possible na dahil ayaw po nilang magpakalalim sa pananampalataya, kagaya ng ating nabasa kanina sa Hebreo, yung mga mas malalim pang katuruan, kaalaman, ay hindi na nila maarok. Parang ganito yung mga anak ko po nag-aaral, yung isa po ay grade 1, yung isa po ay grade 8. Siyempre, yung lesson ng grade 8, para nakarating sa grade 8 yung aming panganay, dumaan po yan sa sunod-sunod na grado, Yung ibig sabihin, yung mga inaral niyang previous from grade 1 onwards, yan po ay nag-build up so that she can learn what she is learning now. Ngayon, hindi po pwedeng yung pang grade 8 ibato ko dun sa grade 1. Bakit? Kasi marami siyang hindi alam tungkol doon dahil wala pa siya sa level na yon. So, ibig ko sabihin, if we try to limit our understanding, ayaw na nating mag-progress, ang dami pang pwedeng matutunan, hindi na nga talaga natin maintindihan dahil wala po tayong pagnanais na lumalim o lumago. So that's one. Now, pangalawa po, yung rocky soil. This is verse 20-21. The rocky soil represents those who hear the message and receive it with joy. But like young plants in such soil, their roots don't go very deep.
At first, they get along fine, but they wilt as soon as they have problems or are persecuted because they believe the word. So tingnan niyo po ang matinding bahaging ito, ano? Ang sinasabi ngayon sa atin ito po yung mga tao na napakinggan, in fact, kakaiba they hear the message and receive it with joy. May kagalakan nilang tinanggap. Pero tingnan niyo po, ang problema, their roots don't go very deep. Hindi po lumalim yung ugat. Sa umpisa po ay okay sila, pero ang problema nga, when they have problems or are persecuted because they believe the word, well, ang sabi po dyan, sila po'y nalalanta. Yan po ang paglalarawan. Nakakalungkot, ano? Kasi totoo naman may mga times na handa tayo makinig, but when it becomes inconvenient, yung application ng word, ayaw na Yan po ang problema kadalasan, no? Pagka hindi na po convenient yung pagsunod, marami na hong bumabaliktad at ayaw nang magpatuloy, ayaw nang magpakalalim. Yan po ang reality. And then yung pangatlo po, yung thorny ground. Now, pay attention to this one dahil isa pa po ito sa problema. Ang sabi ho ng passage, the thorny ground represents those who hear and accept the good news. But all too quickly, the message is crowded out by the cares of this life and the lure of wealth, so no crop is produced. So nakita niyo po yun? The message is crowded out by the cares of this life and the lure of wealth, so no crop is produced. Sa dami ng kaabalahan, di ba? Yan yung tipong naitanim, napakinggan ang salita ng Diyos. Pero dahil hindi mo priority ang salita ng Diyos, dahil ikaw si teka-teka, na iba ka pang uunahin, ano po nangyari ngayon? Ayan na. Pag dumating yung alalahanin, pag may ibang bagay na, wala na. Kaya malaking hamon talaga ito Kasi kung papansinin niyo po, 3 na yung ating natalakay, magkakaiba ng sitwasyon, pero pare-parehas na may access or they heard the word pero hindi po nagbunga. Ang bukod tanging nagbunga yung good soil. Kaya sabi po dun sa verse 23, the good soil represents the hearts of those who truly accept God's message and produce a huge harvest, 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. So nakita niyo po, merong pamumunga at yan ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, ang magandang katanungan po ito, hindi lang kung nagbabasa ba tayo ng Bible, hindi lang kung nagde-devotion o nagsisimba. I think the better question that we need to ask is, nagbubunga ba? Kasi lahat naman ito yun yung isa, receive the word with joy, di ba? Kaya lang, hindi naman nagbunga. Yung isa naman, napakinggan, pero dahil ang dami niyang priorities, hindi rin nagbunga. Yung problema, paminsan, satisfied na tayo dun sa nakapakinig tayo. In fact, paminsan yun ang ginagawa nating sukatan ng maturity We go to the best churches, the best preachers. Minsan ayaw pa natin yung napapakinggan lang na local. Gusto pa natin yung international. Walang masama doon. Lilinawin ko, walang masama. Pero ang question po, nagbubunga ba? Dahil hindi naman po yung ganda lang ng napakinggan. Well, of course, kung maganda yung napakinggan mo, malalim, nakakatulong, that's good. But how do you respond to the word? Kasi ang usapin dito, yung bunga. Kaya kung wala po yung bunga na yon, walang maturity. Do not try to measure your maturity but by what comes in. Ang question po is, what do you do with what you hear? How do you apply the principles? Yan ang malaking katanungan. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.